Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Ontiveros, may bago pong mga paeklat. Ito po yung magkasosyo daw si Pangulong Duterte at saka si Kibuloy. Si Pangulong Marcos naman po ay yung mga ah, yung pong mga taga-suporta ni Pangulong Marcos. Aba, ipinagmamalaki, ha, ang mga achievement ni Pangulong Marcos. Akalain niyo po parang si Pangulong Marcos lang po ang nakagawa ng ganitong achievement kung ipagmalaki nila, 'no? At siyempre pa po, ayun, mag-iiyakan na naman ang mga galit na galit kay VP Sara, yung mga tambaluslos supporters, yung mga tambaluslos vloggers. Iyak na naman kayo dahil si VP Sara ang caretaker ng Pilipinas habang habang si Pangulong Marcos ay nasa ibang bansa. Grabe. Yan po mga pag-usapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Una po, unahin na po natin 'to, no? Sunod-sunod din na lang natin kung ano po yung makita natin dito. 'Yun na po yung pagkakasunod-sunod. Ah, Nagtataka po kayo bakit galing lang ako narito. Malapit lang malapit lang naman Maynila, maliit lang po ang Maynila. Kaya lang ang problema po, oo, nakakain na nga ako. Malapit lang po 'yan, MRT, LRT lang 'yan, 'no? Sakay ka hanggang Ayala tapos MRT, LRT. Gano'n po kabilis sana, 'no? Ang mga biyahe po 'pag meron na po nakakonekta na po tayo lahat sa tren, MRT, LRT, ang bibilis po ng biyahe. Nakakain na nga galing na ako sa market, nakakain na nga tayo. Okay, sa biyahe na po tayo nagpapahinga. Okey naman kaya lang hindi ko na natapos kasi nga hinahabol ko 'to, eh. Wala namang ganon nanonood sa'kin sa mga rally. Gusto ko lang talaga, alam niyo maramdaman mo yung rally, rallyista na tayo kaya gustong-gusto natin, eh. Hindi naman parang nagkakaroon po ako ng energy. Nakita niyo naman dito lulugo-lugo, makarinig ka ng mga tugtugan, tapos napapaindak ka. Masaya po yung manood kasi kayo, hindi kayo nanonood, eh. Tapos ang ganda ng ang ganda ng, pang-video mo, ganda, eh. Tinitignan-tignan ko kasi, yung naiinip kasi ako kay Maharlika, ang tagal magsalita. Feeling siguro ni Maharlika vlog niya yun. Ang dami nakapili, ang dami na magsasalita. Inip na ako kay Maharlika. Okey. Eto po ang sinabi ni Risa Ontiveros. Inisnub siya ni yun ba? Mamaya tatalakayin natin yan. Naniniwala si Senator Risa Ontiveros na magkasama sa negosyo sina dating Pangulo Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy bukod sa pagiging matalik na magkaibigan. Alam mo na 'to eto problema ni Ontiveros tsaka nila Leni Robredo, yung mga taong may kahinaan po si Pangulong Marcos din namomblema din 'yan, eh. 'Pag yung mga nakasalang po sila sa mga interview, yung mga impromptu, 'no? May mga tao po talaga na sanay sa script, eh. Si Risa Ontiveros parang si Leni 'yan, eh. 'Pag naka-script ang gaganda, magaling sila mga diksyon, eh. Ayan yung napuna ko, eh. Yung pinaghusay yung diksyon, yung, yung alam niyo yun, yung ang galing-galing magsalita. 'Di ba si Leni, yung nahihimay-may niya, eh, yung para kang ipinaghehele, eh, pagka si Leni nagsasalita, eh.
hinahabi yung mga pananalita, no? Ang galing pati mga diction, no? Yung mga iaangat natin ang mga nasa laylayan, gigibain natin ang pader ng kahirapan, no? Mga ganun yung ano nila eh. Doon sila nagmagaling, hindi po sa paghahasa ng utak. Tignan niyo po yung mga tunay na matatalino. Wala pong pakialam yan sa diction-diction, walang pakialam yan kung pangit lumabas yung kanilang sinasabi, pero alam mong meron laman. 'Di po ba? Tingnan mo si Tatay Digong, gano'n po, eh. Parang ang pangit lang magsalita, putang gago yung mga PI. Pero alam mong punong-puno ng sustansya, 'no? Okey. 'Pag nahuhuli po sila 'pag panahon na kumbaga 'pag nasa script pa ang ganda ng delivery, 'di ba? Kasi nasa script pa, eh. Dine-deliver lang nila yung script, eh. Pero once, 'di ko alam kung nasaan yung green nito, eh. Once na yung, tapos na script at tatanungin niyo na, halo-halo na po, eh. Unang kapalpakan niya rito sa press conference, nag-press conference kanina, eh. Maganda yung mga sinabi niya, 'di ba, yung 'pag scripted. Kaya lang may hindi siya maunawaan, eh. Ang hindi maunawaan ni Ontiveros yung 17 kondisyon ni Pastor Quebuloy. Napanood ko kasi yung ano, eh, yung kung kayo napanood niyo yung hindi Die Hard, anong pangalan nun? Braveheart, 'no? Yung para sumuko o para matapos yung digmaan, yung labanan, may mga kondisyon yung ano, sila Braveheart. Ibig sabihin, yung kondisyon nila, alam nila na hindi makukuha o hindi magagawa ng mga Englishman, 'no? At dahil napanood ko 'yun, eto po yung pananaw ko diyan. Yung kondisyon ni Pastor Quebuloy, binasa ko po. Eto yung mga kondisyon na nagbigay lang siya ng kondisyon para ipahiya kayo. Pero sa totoo lang, hindi niyo matutugunan yung kondisyon. Sa madaling salita, hindi siya dadalo sa hearing na sa moro-morong hearing na ginagawa niyo. Hindi lang maintindihan ni ano 'yon, hindi maintindihan 'yun ni Hontiveros. Siyempre, akala niya totoong kondisyon 'yun. Kasi pahiya siya ro'n, eh, 'di ba? Ang kondisyon ko tanggalin yung mga maskara, tanggalin mo yung, tapos sabihin nila na kumbaga kunwari nagbibigay ng kondisyon si Pastor Apollo Quebuloy, pero sa aktuwal ipinapahiya niya sila Hontiveros. Kaya lang pang matalino kaya hindi nakuha ni Hontiveros, eh. Yung kondisyon na yun, ipinamumukha ni Pastor Apollo Quebuloy kung gaano yung Senate hearing, kung yung ginagawa nila sa Senate hearing ay hindi makatao o walang ano 'no, hindi siya naaayon sa batas, 'di ba? Unang-unang kondisyon yung ipatanggal yung mga takip sa muka, 'wag mag-alyas, yung mga kondisyon na gano'n. Pinapahiya actually, Ontiveros, hindi mo lang naintindihan, ipinapahiya ka ni Pastor Quebuloy dahil sa mga pinaggagawa niyo sa Senado. Nakakahiya yung ginagawa ninyo sa Senado, yun yung point niya ron, 'di ba? Samantalang puwede naman talagang idiretso na ninyo na sa korte, total nasa korte na. Pinapakinggan ko rin si Ontiveros, sabi niya, meron daw kasing mahihita, na, batas 'no, yung nakakakita sila, yung gaps sa law, may 3 na raw siya nakita. Talaga, Ontiveros, ine-expect namin na yung, nakita mong, gap sa batas ay makakapagpasa ka ng batas kasi ganyan yung ginawa niyo sa Parmali. Wala naman kayong nagawang batas tungkol sa Parmali. 7 buwan yung inimbestigahan yung Parmali. Wala kayong nagawang batas. Walang nahitaan taong bayan sa pag-aaksaya niyo. Okay.
Hindi mo lang naunawaan 'yon nung Tiberos. Pero nung tinatanong na siya, kasi yan scripted niya 'yun, eh. Pero nung tinatanong na siya, do'n na nagka-letse-letse. Una, may nagtanong sa kanya kung tungkol sa may ROTC, 'di ba? Eh samantalang gigil na gigil sila sa China. Ang hindi maipaliwanag ni Ontiveros, bakit tutol pa rin siya sa ROTC samantalang tutol na tutol siya dito sa China, no? Ayaw nila sa China, ayaw nila yung ginagawa ng China. Kulang na lang magdeklara tayo ng digmaan laban sa China, eh, no? Pero yung paghanda naman, gusto nating dapat kung ganun yung stance mo sa China, yung no compromise ka, ayaw mo makipagkaibigan, nakikipagmatigasan tayo, dapat inihahanda rin natin yung ating mga mamamayan. Yun yung sinabi ni Bato, eh. Bakit ayaw niyong ihanda yung mamamayan? China kayo ng China. Nakikipaggirian tayo sa China, pero anong gusto niyo? Keyboard? Keyboard warrior lang tayo. Handa tayo makipagdigmaan, pero hindi natin tinitrain yung ROTC pa lang yan. Hindi pa nga yan, hindi pa nga ano yan, eh, hindi pa yung mandatory military service. Ang dami pong bansa na may mandatory military service. South Korea. Biruin niyo yung mga artista nila. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga miyembro ng BTS sa kasikatan. Sa panahon ng kasikatan nila, iiwan nila yung showbiz dahil may mandatory military, hindi training, mandatory military service. Magbibigay sila ng serbisyo sa military, magiging militar sila ng 2 taon. Israel din, meron din. Oh. Yun yung, ano yun mandatory. Ito po, ang ROTC, galing po kami sa ROTC. Ako, panahon namin, nag-ROTC pa kami. Hindi po yan automatic na sundalo ka. Ite-train ka pa lang. Samantalang yung South Korea at saka yung Israel, magiging regular ka. Regular na sundalo. Yun yung pagkakaiba natin. Panay tayo tokis lahat. Ang tatapang natin sa tokis. Narinig nyo ba yung mga South Korea na nagmatapang? Pero sila nagsusundalo. Kaya nilang pagsundaluin yung kanilang mga mamamayan. Nasa batas. Dito hindi natin i-training lang bilang reservist. Reserve lang. Kung sakaling magkagera, marunong man lang humawak ng baril yung mamamayan. Ayaw, kung sino yung mainit na mainit sa China, siya din po yung ayaw na siya din po yung ayaw na ayaw sa ROTC. Yan si Larry Santiveros. Oh. Okay, eto po. Tinanong pa siya dito naman, no? Yung paniniwala, siguro ang tinanong sa kanya riyan yung ano masasabi niya na ginawa si Pangulong Duterte na administrator. Alam niyo, napakinggan ko kahapon sa mga gikan ng masa dito po sa mga pinagpalang vlogger. Mga alta sa syudad na vlogger. Kasi kami mga maglulupa kami. Nagtataka ako bakit ang daming vlogger dun sa Liwasang Bonifacio. Taga saan yung mga yun? Wala po talaga. Ang kilala ko lang si Parak, si Daddy D. Taga saan kaya yung mga vlogger na iba? Nahiwagaan ako, ang dami po talaga. As in, ang dami. Sabi ko, paano kung nariyan na si Pangulong Duterte, dapat mag-issue din sila ng kung dumating bukas si Pangulong Duterte, tapos kahit sino na lang, kung may magpanggap lang na vlogger, no? Sana may security rin po para kay Pangulong Duterte. Kasi kami nakailang rally na nakasama si Pangulong Duterte. Yung pati yung mga vlogger na pumapasok doon sa merong mga ID. Yan na. Okay. Ito po ang sabi ni Ray Santiveros.
Siya daw po ay naniniwala. Tignan niyo po kung gaano katalino mag-isip tong senador na 'to, Sa kawalan alam niyo dahil kinakailangan mo sumagot pero may kakulangan, eh. May kakulangan ka sa pag-unawa ng sitwasyon, pagbabasa ng sitwasyon. Nagkakaroon ka tuloy ngayon, nagiging fake news tuloy yung sinasabi mo. Eh, ang mga senador po, hindi po pupuwedeng nagfe-fake news kayo. Ano po sagot niya sa pagiging administrator ni Pangulong Duterte ng pag-aari ni Kibuloy at ng Kingdom? Alam niyo kung ano sagot niya? Magkasosyo daw po si Pangulong Duterte tsaka si Kibuloy. Bakit daw? Alam nga namang gawin kang administration kung wala kang sosyo. Ganun pala. Pera-pera pala lahat kay Ontiveros. No? Ang linaw ng paliwanag ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Sa paliwanag ni Pangulong Duterte, matagal na sila magkaibigan ni Apollo Kibuloy. Maraming naitulong sa kanya, lahat ng kampanya, lahat ng pagtakbo ni Pangulong Duterte, nakakatulong si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Yan yung kinukuwento niya. Tapos sa kanya rin pala nagmula, sabi na eh. Sabi ko na eh. It's either kay Pastor Kibuloy yan, kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong nagmula, nagawin siyang administrator para kasi mahirapan na si Pastor Kibuloy kung siya pa yung administrator ng mga ari-arian kung may kinakaharap siyang ganyan. Alam ko na yung utak ni Tatay Diggs eh. Kung siyang administrator, hindi sila basta-basta pwedeng mangumpiska. Paano mo kukumpiskahin yung mga ari-arian ni Kibuloy at ng Kingdom? Mukhang talagang may balak eh. Pinahihinog nila, nagsalita si Trillanes, no? Na nagsasabing mukhang may tinago diyan. Nagsalita si De Lima, pabuksan yung mga bank account dahil at nagsalita to si Ontiveros na gustong paimbestigahan. Alam niyo yung patungo, naunahan na naman sila ni Tatay Digong. Iba talaga yung no? Iba talaga yung super gulang ka, super talino. Hindi niyo mawawaisan yung mga Duterte. Di po ba? Ang hirap waisan, no? Hindi niyo pa naiisip, nagawa na ng paraan ni Tatay Diggs. Yung iba nangangantyaw. Kahit naman siyang administrator niya, pag pinaimbestigahan yan makukuha din yan. Makukuha din daw yung kayamanan kung sakali. In the first place, paano nyo iimbestigahan si Pangulong Duterte? Sige nga, dadalhin nyo na naman sa Senado. Sige nga, anong dahilan? Bakit nyo iimbestigahan si Pangulong Duterte sa Senado? Naunahan kayo. Mas wais sa inyo si Pangulong Duterte. Ayan, fake news yan, yung sinasabi ni De Lima. Ni Ontiveros. Dahil sa kakulangan mo ng hindi ko maintindihan. Mahirap po bang intindihin yun na ikaw ay gagawa unang walang bayad para sa kaibigan? Hindi nila naintindihan yun. Mukha kasi silang lahat sa kanila may interest. Hindi sila magtatrabaho, nahuhuli sila sa bibig. Biruin mo sabi, alam nga naman gawin kang administrator kung hindi ka kasosyo. Doon niya na-conclude na kasosyo. Kasosyo pala ng Kingdom si Tatay Digong, kasosyo ng Kingdom. Paano mangyayari yun? For your FYI lang po, si Duterte bago siya maging presidente, mayaman na yung Kingdom. Tama ba mga miyembro? Mayaman na yun eh. Meron na silang yaman eh. Meron ng, ano ba tawag dyan sa hill na yung mountain, Kingdom Mountain ba tawag doon? Meron na sila nun eh. Sa tingin nyo ba, dahil lang kay Duterte, kaya kalokohan.
mahina mag-analyze kasi ang lahat sa kanila panay interest. Nahuhuli sila eh. Hindi pala sila nagtatrabaho ng walang mahihita. Hindi sila magtatrabaho ng hindi sa kasosyo. O di nahuli ka. Bakit ayaw mo mag-ROTC? Ano intention mo? Eh ayaw ng mga boss mo eh. Risa Ontiveros, ayaw ng mga boss mo na mag-training ng ROTC. Paano kayo makakapag-recruit? Glory Mountain, yun. Paano kayo makakapag-recruit kung sila makakapag-recruit? Imagine niyo po kung may ROTC bawat university, di ba? Legal sila nakatambay doon. Pucha, labanan na kayo niyan. Nariyan yung makabayan, nagre-recruit din. Etong mga ROTC, yun po kinatatakot nila eh. Hindi naman po yung, sino po ang ayaw na i-train yung mga mamamayan mo para paghanda sa gera. Wala po sigurong may ayaw. Ang may ayaw lang po, yung magkaroon ng ROTC sa bawat universidad. Kasi pag may ROTC na sa bawat universidad, ginawang mandatory yan, lahat ng bata ay dadalo dyan, matuturuan po yan ng isa pang nationalism. Ang nationalism po kasi natin, ang mga bata kasi masyadong idealist. Yung mga edad po ng mga college student, masyado pong idealista yan. Pag tinuruan mo yan ng nasyonalismo, talagang malupit yan. Talagang ramdam nila. At ang nasyonalismong tinuturo nila, ayan mga makabayan black, eh yung nasyonalismong ibagsak yung pamahalaan para magtayo ng panibagong pamahalaan. Yun yung nasyonalismo sa kanila eh. Eh may ibang uri pa ng nasyonalismo na i-offer nitong ROTC. No? Yun po yun, yung magkakaroon po ng imbes na sila, natotodo nila yung recruitment, walang mga, ang namamahala kasi sa ROTC, sundalo mismo eh. Hindi niyo po ba alam yun? Sundalo mismo. Kaya magkakaroon ng sundalo bawat universidad. Yun po yung ayaw nila. Lahat ng bata dadaan sa ROTC, mahihirapan na sila makapag-recruit. Yun po yun. Ay, meron pa nga pala tayong nakalimutan, si Tulpo po. May ibinulgar na. Pupunta po tayo riyan. Okay. So kaawa-awa naman to si Risa Ontiveros dahil hindi niya po maipaliwanag, no, na si Tatay Digong ay tunay na kaibigan. Alam na po ni Alam na po ni Tatay Digong na gigipitin isusunod yung pera ng kingdom. O yung pera mismo ni Kibuloy. Alam niya na yan eh. Kaya naunahan nila. Hindi kayang ipaliwanag sa utak ni Risa Ontiveros. May interest siguro si ganun kasi sila. Hindi sila magtatrabaho ng out of dahil gusto mong iligtas yung kaibigan. Laging may kapalit, lagi. Kaya ang tanong ko sa iyo, ano kapalit ng pagtutol mo sa ROTC? Ano kapalit ng nitong panggigipit nyo kay Kibuloy? Ano kapalit ng lahat ng mga ginagawa mo, Hontiveros? O, babalik ko sa iyo, mukhang ugali mo yan eh. Hindi ka gagawa na walang kapalit. Pinag-isipan mo si Duterte, magkaibigan yung mga yun. Ako, pag may kaibigan ako, gagawin ko yung lahat na maitutulong ko sa kaibigan ko. Kaibigan ko yan. Hindi ako maghihintay ng kapalit. Di ba? Ganun yung mga magkakaibigan. Eh. Ganun pala to eh. Okay, punta po tayo rito kay Tulpo. Hindi ko lang nailagay. Mamaya ilalagay ko na to kay Tulpo. Sana ba si Tulpo? Nasabi ko na ba caretaker ng Pilipinas? Maikli lang po to. Caretaker po ulit si Sara Duterte. Naghatid po ulit si Sara Duterte. Nagkamay na po si Martin Romualdez at saka si Sara Duterte. Siguro iniisip ni Sara Duterte, kamayan ko na nga to para pasahin naman natin. No? At ang hindi po
na nag-iiwas po at nagkaisnaban pa rin sa pagitan po ni Sara Duterte at ni First Lady. Talagang hindi na po magawa ni First Lady na wala siyang sense nung ano nung anong tawag natin diyan, yung civility. Nawala siya yung putya, Vice President to eh. Di ba? Yung mga cordial, yung ano lang kayo, sige, ano lang kayo. Maging civil lang sa bawat isa. Wala po siya noon. Galit ako. Isnabing kita. Hindi ako makikipagkamay sa'yo. Eh, si Sara Duterte, nade-develop na ni Sara Duterte yung statesman-like, no? Kahit alam natin na sila ni Martin ay hindi good. Pero nakita niyo naman, no? Kinamayan niya si Martin kasi nakakaawa na po si Martin kung nakakaawa naman si Martin kung ano kung hindi kakamayan, lahat kinamayan. Lahat kinamayan ni Sara Duterte masyadong baka atakehin ni si Martin. Okay, punta po tayo kay Tulfo. May expose na naman, Mr. Expose. Eto po, malupit po to, no? Aba, kilala na. Ha? Kinilala na po ni Senator Tulfo. Ha? Senator Raffy Tulfo ibinulgar ang mga miyembro ng umano'y mafia sa NFA. May mafia at pinangalanan, pinangalanan. Eto po, Mr. President, sa aking pag-iimbestiga, ang lumutang na mga pangalan ay ang NFA Rice Sales Official na sina Alwin Uy, Charles Alingod, Max Torda at isang Navarro. At syempre ang leader nila, pati leader kilala ni Tulfo, IC, Administrator Bioco. Yan po ang saad ni Tulfo. Palakpakan na naman yung mga Tulfonatics. Galing talaga ni Tulfo. Mahusay talaga. Ang tanong po, ano po gagawin nyo bilang senador? Ano po gagawin nyo? Wala ba kayong magawa bilang Sabi niya, natuklasan niya, no, sa kanyang pag-iimbestiga bilang senador. Ayan, no? Sa aking, hindi niya sinabing sa aming pag-iimbestiga, sa akin, siya mismo nag-imbestiga. Wala siyang team. Sa aking pag-iimbestiga. Ang tanong po, ano pong gagawin natin? May pangalan, may ano. Di ba ganyan din siya katapang dyan sa sweepstake? Bakit nawala ng tapang sa sweepstake? Hindi po pwede na Senator Tulfo na expose lang natin sila. Ano po yung purpose ng pag-expose natin? Ipapakulong niya na po ba sila? Kakasuhan niyo po ba sila bilang senador? Kasi kayo mismo ang nag-imbestiga. Ulitin ko. Ayon sa aking pag-iimbestiga. Alam niyo po, natural po yung sabihin mo, ayon sa aming pag-iimbestiga. Pero itong tao na to, may ano talaga no? Nakikita mo po sa kanya yung masyadong malaki yung ano no, yung personalidad, yung ego niya no. Grandstand, aking pag-iimbestiga. Ako lang, akin. Ngayon ang tanong ko po sa inyo, kayo po ay nakapag-imbestiga na bilang senador. Ano po ang susunod na hakbang ninyo? Hindi po ba pwedeng kasuhan nyo sila? Dahil natuklasan nyo sa investigasyon nyo? Hindi ba pwedeng ipakulong nyo po sila? Hindi ba natin sila iimbitahin? Baka may mas malaki pa pong mga pangalan. Hindi ba kung kayo nag-iisip, ano ba tong pinaka ano daw? Leader nila, Administrator Bioco. Hindi ba pwedeng tanongin si Bioco kung siya lang talaga ang pinakamalaki dyan? Yan yung mga masasarap na investigasyon sa Senado Magpatawag po kayo ng hearing. At irekomenda po ninyo,
Eto ako na po, tutulong na po ako, 'no? Maikli na lang po 'yan, nag-imbestiga na pala kayo, ipatawag niyo po ng hearing para matukoy po natin kung may mas mataas pa o sebyoko na. Kung sebyoko na, pagkatapos po ng kahit isang araw lang na hearing, total nasabi niyo naimbestigahan niyo na, eh. Naimbestigahan niyo na, 'di alam niyo na. Binanggit niyo na nga yung pangalan. Kaya lang ang dami mo ng pangalan na binanggit noon, eh. Na parang may natatandaan ko na nabanggit niya na noon yung mga smuggler, eh, 'di ba? May nabanggit na siyang mga smuggler, tama ba ako? Sa dami po ng ine-expose ni Tulfo nalilito na ako, eh. Okey, eto po yung tanong ko, eh. Kung ako po 'yan, 'no, imbestigahan ko ng isang araw para lang paaminin yung biyoko kung siya ba ay may mas mataas pa sa kanya. Kung mapapalabas na siya na yung pinakamataas, eh, gawa na ng committee report na ito ay ayon sa investigasyon ng ating committee ay ano na, pinakakasuhan na namin sa ombudsman at saka sa NBI o kung kanino pa man. Para meron pong hindi po pupuwedeng nagpangalan kayo kasi kawawa naman kung nagpangalan kayo at hindi pala sila, 'di po ba? Okey. Eh, mahirap niyan kasi po marami na po kaming hinahinala na bigla kayong tumatahimik matapos yung pag-iingay. Sana po huwag kayong tumahimik lang, Senator Tulfo, Kasi ang pagtahimik niyo, gayong nag-expose kayo ay may iba pong kahulugan. Okey, punta na po tayo. Sa iba pa pong balita. Eto po, alam ko po yung salitang legacy ni Pangulong Duterte. Eto po ang naganap sa 6 years ni Pangulong Duterte. Saksi po tayo. Meron pong halos araw-araw merong inauguration ng airport, inauguration ng malalaking tulay, inauguration ng mga highway na naipatayo, 'no? Araw-araw halos po 'yun, 'no? Tapos ang dami po talaga, yung build ni Pangulong Duterte, ang dami po talaga. Tapos ramdam po natin yung war on drugs, yung pagtahimik po, 'no? Tapos yung NTF-ELCAC, sabi nga ni Dr. Badoy kanina sa rally, talagang halos natapos na ng NTF-ELCAC yung problema natin. Thank you very much muna bago natin tapusin yung cherry pain sa Australian $5. Pero alam niyo po, kung ano po pagkakaiba ni Pangulong Duterte sa lahat, wala po tayong narinig na ito ay legacy ko, ito ay legacy ni Duterte, ito ay legacy. Wala po. Wala po siyang mga picture na malalaki. Wala po siyang yung magpapaalala na kanyang proyekto 'yan. Kahit po yung mga project niya ngayon na existing na. Wala po, eh. Ngayon, magdadalawang taon pa lang, yung mga follower po ni PBBM panay legacy, ayan tignan niyo, the Marcos legacy. Negosyo, food security, improved transportation, affordable and clean energy, healthcare, social services, education, bureaucratic efficiency, and sound fiscal management. Alam niyo po yung legacy niya? Una, imagination, magandang pakinggan, di ba? Food security, improved transportation. Ano po ang food security sa mahal na bigas? Ano po ang food security na hindi natin kayang war on drugs po, failure? Talaga? Baka sa'yo. Buhay ka pa, eh. Baka failure ayon sa'yo kasi buhay ka pa. Sa amin po, siguro taga-community mayaman. Kasi po kaming mga mahihirap, mga taga-looban,
before Duterte. Putya, naglipa na po mga adik dyan, no? Ha? Paglabas mo, kikil, holdapan, no? Sasabihin nyo, oh, imagination lang naman talaga yung legacy. Tsaka wala naman talaga pang may pagmamalaking legacy, pero legacy sila ng legacy. Si Pangulong Duterte, sangkatutak po, pero kailan natin narinig yung salitang legacy? Noon pong nagpapasalamat na siya. Naalala niyo yun? Duterte legacy. Yung sa pasalamat, naroon lahat. Nalula ako. Putang dami palang tulay na napagawa. Ang dami palang kilometro ng highway. Lula-lula po talaga ako sa mga napagawa ni Tatay Digong. Napakalaki po. Tapos, eto, napaka-contrast. Eto po tatapatin ko na kayo. Wala pa pong nasimulan mula sa kanya na kahit na anong proyekto. Alam niyo kung bakit? Kasi yung cancer hospital, hukay pa lang eh. Marcos Legacy. Ito po ang nakakatawa. Kasi laki ng building yung nakalagay Marcos Legacy, tapos mukha ni Martin na nakalagay doon. Akala niyo po ba may ospital na? Ilang ospital ba yung napatayo ni Duterte? May OFW hospital pa nga. Wala pa pong nasimulan. Totoo lang po. Wala pa pong nasimulan. Alam niyo yung cancer hospital? Naghukay pa lang. Alam niyo yung maghukay lang kayo tapos for picture. Pero napakalaki po ng pagmumukha ron ni Martin Romualdez. Marcos Legacy tapos mukha ni Martin. Kasi laki ng building yung tarpaulin. Sabi ko, grabe. Wala po talaga. Katunayan po na walang maipagmalaking legacy. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Ito po ang pinagmamalaki. Ito na po talaga height na umaamin na sila na wala silang nagagawa. Ito po. Sabi po nito ni Winwin Eklabu. Good news! President Marcos Jr. has exceeded debt payment by paying 1.6 trillion, 23.9 increase. This is also to repay the huge debt left by predecessor Rodrigo Duterte. Ito naman Ito talaga, hindi po to pledge. Talaga nagbayad ng utang. 2022, 1.8 trillion ang binayaran. 2023, 1.6 trillion ang binayaran. Tindi, no? Alam mo, Winwin Eklabu, pinapatunayan mo lang na wala talagang nagagawa si Pangulong Marcos. Para sa iyong kaalaman, lahat ng Pangulo ng Pilipinas nagbayad ng utang. Miski nga yung pinakamahinang presidente yung mag-ina si Cory tsaka si Noynoy. Miski nga yung mag-inang presidente, pinakamahihinang presidente na namuno, nagbayad ng utang. Automatic yun. Kung hindi tayo nagbabayad ng utang, hindi na pautangin si Marcos mo. Kung hindi nagbayad si Duterte. Sa kawalan ninyo na maipagmamalaki, yung pangkaraniwang ginagawa ng lahat ng Pangulo, kasi naka-schedule na yan Amortization yan. Tanga talaga kayo at sa bagay wala kasi talaga maipagmalaki. Pati pagbabayad ng utang. Alam niyo yung pag nangutang ka, di ba? Sino po sa inyo nangutang na sa Pag-ibig GSIS? Di po ba pag tayo nangungutang GSIS, SSS, Pag-ibig, saan pa ba nagpapautang? Nakalagay na po doon yung schedule of payment. Pag utang mo pa lang, hindi po yan achievement. Kumbaga, sa pangkaraniwang tao, problema nga yan Ay, kinaltasan na ako sa Pag-ibig Yung inutang natin na pabahay, 25 years natin. Alam niyo ba ako, 25 years ang kinuha ko sa Pag-ibig? Kada buwan, yan ang problema namin. Ihuhulog namin doon sa... Hindi yan achievement. Yan yung nakakatanga sa inyo
Correct, obligasyon yan. Magkano ba binayad mo? 1.3. Sa tingin mo, magkano inutang natin ngayon? Simple research na ulit-ulit ko na to, pero lahat po kayo, pwede po kayo mag-research nito. I-google natin, magkano ang inutang nila ngayon para magkaroon ng mga ayo-ayuda. Okay lang sana kung mas malaki yung binabayad kaysa sa inuutang. Pero tanong nyo po kung magkano po inutang ngayon. I-google natin. Ginugel ko, salitang Google. Yung budget po ng Pilipinas, sa taong 2024, halos kalahati po doon ay uutangin. Ito po ayan no, 5.768 trillion. So magkano po yung uutangin dyan? How much from debt? Para lang po mali yung ano ko, mali yung tinanong ko. Deficit po tayo. Ito po, 2.46 trillion. Ipinagmamalaki nyo, nagbayad daw tayo ng utang. Nagbayad tayo ng utang na 1.6. Pero ang uutangin natin, inutang natin ngayon ay 2.46. Mas malaki pa po yung inuutang natin. Kaya wag nyo po ipagmalaki. Bugok na. Hindi po, una, ito po ay tungkulin ng lahat yan. Inutang yan ng mga nagdaang presidente. Si Pangulong Duterte rin po, nagbayad din po na utang. Alam niyo yun, hindi naman pinagmamalaki. Parang kung ipagmamalaki mo yan, pagmalaki mo rin na rin na pinasusweldo mo yung mga teacher, sundalo at polis. Kasi obligasyon nyo yan eh. Ganyan po, kawalan talaga. Sinasabi ko nga sa inyo, naghukay pala